Hi, ako nga pala si Mike, isang OFW sa bansang Saudi Arabia. Sa oras na ito, andito kami sa Lubok to experience the Lubok River Cruise. Dumating kami before 4 p.m. Sa kasamaang palad, wala nang slot available so hindi kami natuloy that day. Excited pa naman sana kami. Na-disappoint tuloy kami. First time din sana ng aking asawa. Although pangalawang beses na namin sa Bohol, pero yung first time namin, ibang grupo yung mga kasama namin. My first, that was 10 years ago with my college classmate. Since tight ang schedule namin before and we need to go back to Cebu for another itinerary, we skip the Lubok River. Dahil naniwala kami sa sabi ng aming tour guide na hanggang 4 p.m. ang last day for the cruise, nawili kami sa pagbili ng pasalubong. Dahil mura nga yung mga pasalubong. For the record, hanggang 4 p.m. talaga ang last trip. Pero minsan, depende pa din sa dami ng guest ang darating sa kanyang oras. Pero kung nakapag-book na kayo ahead in advance for the trip, nothing to worry about. Since matagal pa naman kami magstay sa Bohol, ayaw namin mamiss ito. Nag-advance booking na kami para sigurado, kahit ito lang ang tour namin that day, before we will go back to Cebu, nagbayad na kami ng reservation. Nag-rent na lang kami ng bukyo para makamura. Kasi kung rent a car pa, medyo expensive na. Supposed to be, kasama ito sa countryside tour. Pero dahil na-miss namin ito, additional expenses na. Nabutan kami ng ulan sa daan. Sabi namin, parang hindi maayos ang tadhana sa tour namin. Sa awa naman ng Diyos, andito na kami sa loob. Tuloy na tuloy talaga. Pagpasok mo pa lang, maririnig mo ang mga sinaunang tugtugin na para bang feeling mo mga awitin ng mga Boholanong pasahero. Comment mo nga if tama ako. 1,000 pala per head kasama na ang buffet once to sawa ito. Ang naka-assign pala na boat number sa amin ay ang Amori 1. Sakay na kami sa floating restaurant dito sa Lubok. Kanina makikita mo kung gaano ka-excited at kasaya ang aking asawa na matutuloy na itong Lubok River experience na. Kuya Amori 1, pinaka... Itong walay tao? So, andito na kami ngayon sa Amori 1. Dito na mga kasama namin. Kumakain na sila. Nagsisimula na silang kumain. So, hinahanap na namin yung table number 5 kung saan kami upo. At yun, medyo masikip pa. Kanya-kanyang kuha ng picture. Kanya-kanyang kuha ng mga pagkain. Alam nyo ba na ang lagi kong namimiss pag nasa Pilipinas aside sa baboy ay mga kakanin na napakasarap. Diyan ako tumataba sa mga kakanin. At lagi akong nag-cheat sa mga kakanin kahit dito sa Saudi kapag may mga gathering o hindi na nga ako masyadong sa mga carbs. Pero namimiss ko talaga ang mga kakanin. So yan, tuna. Yan, paborito ko, chicken barbecue. Yan, maha. Yan, mga latik. Meron silang coffee jelly. Since buffet ito guys, huwag tayong mahiya kumain. Pwede tayong umulit hanggang mabusog tayo. Yung aking asawa naman ay busy pa rin sa pagtatrabaho dahil may kailangan sagutin ng mga reports. May isang layover na kung saan nagpe-perform ang mga Boholano ng kanilang mga kultura at musika at nagpe-perform din ng mga sinaunang mga sayaw at ito na nga yung pinipling. Dahil nga tayo ay isang folk dancer before nung elementarya ay hindi po tayo nagpapigil na subukang muli na sumayaw ng pinipling. So ito na, medyo habang tumatanda pala tayo ay medyo nagiging matigas na yung ating mga katawan para sumayaw ng mga folk dance. So what a great experience, and remember yung ganitong mga pagsasayaw nung ikaw ay nasa kabataan mo pa. Kaya tayo mga OFW, kung tayo po ay uwi ng Pilipinas, huwag po nating kalimutan or kaligtaan na mag-spend time together with your family, na magbakasyon. Kahit man isang araw man yan, 2 araw man yan, or 3 araw man yan, make your precious time, your precious vacation na maging sulit, na makabanding mo ang iyong pamilya. Kung ikaw naman may asawa, yung asawa mo. Kung ikaw naman may anak, kasama na yung anak.
Pero kung single ka, kasama na iyong pamilya, hindi pa rin matutumbasan ng pera ang kasiyahan na iyong maranasan sa tuwing ikaw ay magbabakasyon kasama ng iyong mga loved ones. So, ikaw ay stress sa trabaho for how many years na ikaw ay nasa abroad, kailangan mo talaga na ma-recharge ka ng body, iyong mind, dahil na kung mayroon kang mga problema na naiisip. So, kailangan natin ng peace of mind. Hindi natin maiisip yung problema, lalo na kapag tayo ay nagbabakasyon. So, make your time precious kasama ng iyong mga loved ones. Kaya, kung ikaw ay may mga suggested na mga lugar na pwede natin puntahan, comment down below para naman sa next year na bakasyon ay may consider natin at maisama sa itinerary. Maraming salamat. Bye-bye!